Kasi unang-una, dismiss siya, ibig sabihin talaga it violates the Constitution. Pangalawa, pag ito naman ay itinuloy mo, klaro-klaro din na walang ebidensya. Sa lahat ng mga pitong charges na yun, diniscuss na rin natin kung bakit walang legal at factual na batayan. At the same time, sabi natin, since majority ng mga Pilipino ayaw ng impeachment at dahil nga natalo ang alyansang mga kandidato karamihan sa kanila, ang nakasama ang issue ng impeachment doon at naglagapakan lahat yung mga lantara na kumukontra sa Magamang Duterte, sigurado yung mga senador, maliban pa sa walang batayang faktual at legal, hindi rin sila magkukonvict. Kasi nga, iyon ay laban sa pulso ng sambayanan and they will not risk their political future for that. And they will. Kaya double win-win. Whether i-dismiss o ituloy, panalo si Inday Sara. Pero naman kung ma-dismiss ngayon yan, kung talagang hot na hot kayo, di i-file ninyo sa susunod na taon. Hindi ba? After all, yun naman ang goal ninyo. Tatanggalin. So what will stop you? Pero gaya na sinabi ko na sa column natin, regardless of whether the impeachment complaint is dismissed or if it goes to trial, it's a win-win for Inday Sara. Tayo ka, obvious naman na hindi totoo. Kahit anong gawin nila, na ipakita. Kasi sinasabayan nila yung kanyang huling habilin. Kaya gumawa sila niyan. Tatawa na lang ako sa mga bugoy na yan. Alam po ninyo, ngayon, panahon, maniwala kayong gagaling ng artificial intelligence, ng AI. Akala mo, totoo. O yan, palagay ko, ang kalahati niyan, maliban doon sa mukha niya. Pati nga yung mukha niya, hindi naman ganyan ang mukha niya eh. Para akala mo, malubang ang sakit. Kaya nga nung sinabi ng kanyang anak, naglalakad. Pag ibig sabihin nakakalakad, healthy. At pag sinabing wala namang reklamo, kung anong meron siyang nararamdaman na sakit, di healthy pa rin. Another thing, sabi ni Inday Sara, di ba? Wala nga daw ininom na medicine. Ibig sabihin, okay. Kaya huwag mo kayong mag-alala. Yan naman ng mga habili na yan, ordinaryo na ho yan. Gaya na sinabi ka na nung isang araw sa programa natin. Kahit ako, 20 years ago, naghahabilin din ako para kako itong pamilya ko. Pag ako'y namayapa na, hindi na sila magtatanong, ano bang gusto ni daddy? Ano bang gusto niya pag siya namatay? I-cremate ba yan? Ililibing? Bubulol ba yan? Ano bang gusto niya? Kaya sinabi ko na kagad, itong gusto ko 20 years ago ko pa sinabi yun. Ganun mo talaga, lalo na pag kay at tingin mo, malapit ka na rin. Dahil hindi naman forever tayong mananatili sa balat ng lupa. Kaya mas maganda mo yung nalalaman ng pamilya kung anong gagawin nila. Attorney, yes, Attorney. Basta nasa mabuting kalagayan si Presidente Duterte. Sa akin, palagay ko hindi na kailangan yun. And I doubt ang court magkaka-interest yan. Ang mahalaga sa akin, yung mismong anak at yung kabiyak ang nagsabi na okay siya. Pumayat. Bagay naman sa kanya yung payat. Diba? Sabi ko nga sa'yo, mas gwapo siyang tingnan. Nawala na yung tiyan niya. Yun naman pagka-slim niya. Dati naman siyang slim. Siya binata pa. Bagay sa kanya. Katunayan, di ba sabi ni Inday Sara, pati yung skin niya gumanda. Pumuti pa sigurado yun. Dahil hindi naaarawan. Kaya huwag mo kayo mag-alala. Makakabalik si Presidente Duterte. Anong pilit na inaalala? Ano yung sinasabi mo kanina, yung opening statement mo? Inaalala? Inaalis sa alaala ng mga kababayan ang ating dating Pangulo with all these that they are doing, with all these efforts. Habang sinasabi mo yun, bigla naisip ko, alaala mo kaya pag-ibig na inalay ni Digong, puro
pagmamahal ang kanyang inalay sa bayan. Yeah. Ayan, kompleto na ang araw ng ating mga televiewers, Attorney Sal, kasi namimiss na nila ang kanta mo, Attorney. Oh, tsaka alam nyo, sinadya akong magsuot ng kulay ng pag-ibig. Pink! Para yung pagmamahal nating Presidente Duterte ay palaging namumukadkad kagaya ng rosas na pink. Hindi dahil ako natin ng pink, yung mga pink na yan hayaan nyo na. Basta yung kulay natin para sa kalusugan at pag-asa. Hindi siya politically affiliated, Attorney Sal, ang color. Nagsusunod ako, wala mga politika. Ang pag nagsusunod ako, passion. At Kaya unang-una, bakit? Sino ba pumipigil na hindi tuloy impeachment? Hindi ba tuloy-tuloy nga ang impeachment? Ang sinasabi ng Korte Suprema, dahil mayroong petition sa kanila kaugnay sa pagbabaliwala ng impeachment complaint, nagtatanong sila, gusto nilang malaman ang mga kalakaran sa ilalim ng paghain ng impeachment complaint, ilan ang hinain, kailan natanggap, kailan yung pang Secretary General, tinatanong niya, ano ba, meron bang discretion power yan? Na huwag aksyonan ng inihain na complaint. At ano ba ang legal basis niya? Kung meron bang authority yan, ibigay niyo kami. Kung yung bang impeachment na pinahal niyo, yan ba, pinabasa niyo sa lahat? Kung baga, sinasabi ng Korte Suprema, since there is a petition questioning the constitutionality of the transmission, whether it violates the one-year ban, kaugnay sa pag-file ng impeachment complaint na kailangan isang complaint lamang sa isang taon, natural, kailangan nilang malaman para madesisyonan kung ano ang mga kalakaran na magpapakita na talagang lumabag sila sa ligang batas. Hindi kailangan mag-issue ng TRO sapagkat yung mga tanong na yun, laying the foundation for a decision that it will render, whether it will declare unconstitutional the transmission of the court complaint or not. At pag sinabing unconstitutional, automatically, hindi matutuloy ang impeachment trial. Ito namang mga masigasig sa, hindi ko nga maintindihan. Di ba sinasabi natin sa programa natin, masyado kayong hot. Ano naman kung ma-dismiss ngayon yan? Kung talagang hot na hot kayo, di i-file ninyo sa susunod na taon. Hindi ba? After all, yun naman ang goal ninyo. Tatanggalin. So what will stop you? Pero gaya na sinabi ko na sa column natin, regardless of whether the impeachment complaint is dismissed or if it goes to trial, it's a win-win for Inday Sara. Kasi unang-una, dismiss siya, ibig sabihin talaga it violates the Constitution. Pangalawa, pag ito naman ay itinuloy mo, klaro-klaro din na walang ebidensya. Sa lahat ng mga 7 charges na yun, diniscuss na rin natin kung bakit walang legal at factual na batayan. At the same time, sabi natin, since majority ng mga Pilipino ayaw ng impeachment at dahil nga natalo ang alyansang mga kandidato karamihan sa kanila at nakasama ang issue ng impeachment doon at naglagapakan lahat yung mga lantara na kumukontra sa Magamang Duterte, sigurado yung mga senador, maliban pa sa walang batayang faktual at legal, hindi rin sila magkukonvict. Kasi nga, iyon labag sa pulso ng sambayanan and they will not risk their political future for that. And they will. Kaya double win-win. Whether i-dismiss o ituloy, panalo si Inday Sara. Di ba, ulit-ulit na naman natin sinabi yan, talagang tama yung sinasabi ni Inday. Kasi noong pa, mulat sa po sinasabi nila ng programang ito, ang goal nila sirain ang Magamang Duterte, tanggalin sa pagkakandidato sa
2028 si Inday Sara. Kaya, binubuhay na naman nila, paulit-ulit. Kaya yung team song na mga yan, alam mo kung anong team song yan? Sara? Ano yan, Attorney Sa? Let me try again. Let me try again. Kaya ang sagot naman doon sa team song nila, ang kakantay naman ng mga pro. Ayan ka na naman. Ano ang problema yun eh. Basta tawagin tayo. Pero alam po ninyo, siguradong itutuloy yan. Itong lang sa kaso na sa Bungero, nakikita ko na di ba? Sinabi ko na yung ang aking apprehension, baka idama yan. Nagsalita na, konektado na yung drug war doon sa mga paggawalan sa Bungero, hindi ko ng mga rogue cops na nag-enforce ng drug war na pagpatay daw sa mga involved sa sindikato. The same people daw ang nasa likod din ng pagkawala ng mga sabugero. Ito, talagang ididikit na naman nila ang Presidente Duterte. And most likely, imbestigahan nila yan. Kasi, di ba, pag-iimbestiga is an opportunity for them to shine. Palaging gusto nila yan. Pero, puntaan natin yung sinasabi ni Inday na huwag natin kalimutan yung issue. Tama siya noon. Gaya ng paliwanag na rin natin sa ating mga nanonood, nakikinig sa ating programa. Yung pong issue ay yung kalayaan ng ating bayan. Ang issue ay soberentiya. Ang pagpapakanulo o pagtraidor, pagsuko sa isang mamamayang Pilipino. Sapagkat si Presidente Duterte ang naging simbolo lamang ng paglabag sa prinsipyo ng sovereignty ng bansa o kasarilan. Sapagkat pag ikaw ay malayang bansa, meron kang sariling sistema legal. Ang iyong kapangyarihan ay nasa iyong mga sinasakupan, gobyerno. Kaya yung sistema legal mo, kung meron mang paglabag sa batas, ay paiiralin mo yon at lilitisin mo ang taong yon. At hindi yung ginawa nila, iniresto nilang illegal, dinitain nila ng illegal, at isinuko nila sa dayuhan upang litisin sa di umanong mga krimen na kinamit dito sa ating bansa. Pero iba ang didinig. Yun ang issue doon. Is the sovereignty of this country. When you surrender a citizen in violation of the Constitution that provides constitutional rights to the person thrown sa ibang bansa at isinusuko mo yung kasarilan mo sapagkat nagpapasakop ka sa mga mamamayan mo ay sa ilalim mo sa kapangyarihan ng sistema legal ng isang dayuhan. That is the issue. Kaya pinag-uusapan talaga dito, bayan ang nagiging simbolo lang si Presidente Duterte na ito ang walking example o testamentong lumalakad sa harapan natin ang ginawang paglabag sa saligang batas at ang pagsuko sa soberentiya sa mga dayuhan. Kaya hindi nakatakataka yun kasi yung nakaraang halalan, yun, barometro na yun. Kung paano kalakas ang pagtanggap ng taong bayan kay BP Inday Sara at kay Presidente Duterte. Kaya hindi katakata yung rating na 61%. Hindi rin katakata yung 48%, bagsak, baba. Sapagkat yung mga kinampanya ni Presidente Marcos Jr. ay lumagapak, natalo sa halalan. Ibig sabihin, hindi sumunod sa kanyang endorsement. Samantala si Inday Sara, yung kanya mga in-endorse, nakalabas. So doon mo makikita kung paano tinatanggap at pinagkakatiwalaan si Inday Sara ng taong bayan.
ng sampay na. Hindi nakataka yung pagbagsak ni Martin. Nung bagsak na yan. Yung Tichis naman, medyo tumaas kasi naglalaro. Para pinapakita niya ang business ng mga Duterte. Pero ang gagaling ng mga politiko, pag nakikita nila na mabago ka, magsisiksik sa'yo, di ba? Dami yung sumisiksik ng mga Duterte. Dami gumagamit sa Duterte. Yung sinasabi ni SOJ, na kalokohan, yung kritisismo sa kanya, yung sa kanila, na yan tanim buto o tanim sako. Kalokohan daw yon. Ang kalokohan ay yung mga premature na mga pahayag mo kasi. Kaya ka napupula, napakahilig mo talaga magbigay ng mga advance statements regarding the case. Yes, yung malakas ang ebidensya. Naghahanap pa nga kayo ng ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya? Sabi mo, kapanipaniwala yung doon kapanipaniwala yung mga aligasyon nitong si whistleblower. Hindi pa nga nagpapile ng demanda. Wala pa nga sinumpang affidavit. Sinasabi na nga kinakapanipaniwala. Yun ang mga kalokohan. Kaya katuloy na pupulaan ng gusto. O alam mo, may nabasa ko kanina sa dyaryo. Di ba, nagre-retrieve sila ng mga sako-sakong yan. Sabi ng mga nandun, mga tagaron. Si Aling Bebang yata, kung hindi tayo nagkakamali sa pangalan. Yung mga nakakuha daw ng mga sakong yan, yun ang laman daw yun, ay mga tilapia at nilalagyan talaga ng pabigat para nakapirmi. Kaya daw nakuha nila sa mababaw na lugar. Kasi kung naghahanap daw sila ng mga tao doon sa ilalim, doon kayo maghanap, hindi dyan sa ibabaw, kaya marami sila nakukuha. Yan, nga ba sinasabi natin. Masyado kasing nauuna yung publisidad Bakit pa kasi hindi na lang kayo manahimik na mag-imbestiga? Hindi mo naman kailangan kasi pakita yung ginagawa nyo sa totoo lang. Pero pwede naman yung i-record na pagbawal nyo. Bawal ang media dito, pero kukuha namin para recorded yung mga ginagawa nila. Pagdating ng panahon, mapapakita sa publiko yung ginawa nila na hindi sila nagtanim and so forth and so on. Di ba? Ang problema kasi nauuna yung mga announcement Kaya kayo nakakantanan. Hindi na kayo natutok. Yun nga, di ba? Yun na nga yung pinapangamba ko nung isang linggo po pa sinasabi. Na most likely, ililink na naman nila, idadawit na naman si Presidente Duterte. Yan, nangyayari na nga. Pipilitin talaga nila. Talagang hindi na sila natuto Hindi walang naniniwala sa inyo. Maniwala kayo at hindi. Kaya hindi ba dun sa aking column nung kahapon, Manila Times, na pag kayo ay hindi nyo tigilan yung ginagawa ninyo, na pangaharas, pagbubuli, paninira, pagtatanim ng mga kaso, maniwala kayo, ang taong bayan, naghihintay lamang. At yung mga araw nyo, bilang na. Pag hindi kayo matuto, hindi kayo tumigil. Kung matuto naman kayo, walang problema. Mabuti sa ating lahat yan. Kaya ayaw nga natin dumating o humantong sa isang kalakaran kung saan mauulit na naman yung mga kasaysayan na nagpapalit tayo ng pamahalaan sa gitna ng termino ng isang pamahalaan. Ayaw na natin yun. Kasi unproductive yun Pero ang problema, hindi natututo sa kasaysayan ang mga humahawak ng kapangyarihan. Akala nila forever na silang nandyan. At pilit nilang ginagawa ang lahat ng mga bangin upang mahadlangan nila ang maaaring pumalit sa kanila. Kaya gumagawa sila ng lahat ng kaparaanan. Sukdulan na lumabag sila sa saligang batas. Iyan ang problema. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan bumagsak ang presyo. Kasi natatakot ang tao. Pero mo, ikakalat naman, yung mga bangkay doon. Yung feeling lang, yung mga isang yan, kumakain ng ng mga human remains. O di syempre takot sila bumili na niya. Kaya bumagsak from 200, naging 100 na kilo at tabilis. Kaya nga sinasabi natin, tigilan nyo na kasi yung mga announcement, pronouncement, pakita nyo kung ano-ano
So, kaya maraming nasisira. Nasisira, diskarte ng negosyo, pati yung kanilang araw-araw na pag-ikot ng kanilang buhay, apektado lahat. Yun ang problema. Ako, naging posisyon ko dyan, nung kumala dyan, sabi ko, huwag muna tayo basta nakikinig yung mga espekulasyon na ganyan. Dahil ang findings namatay sa overdose ng cocaine. At sinasabi na during the time na namatay siya, kasama siya sa entourage ng First Lady. At bago, during, at after kung mamatay. Kaya nga, kung may kinalaman, alam po ninyo, kung ito man nagda-drugs from the very start, talaga maaapektuhan kanyang kalusugan. Kaya nagkaroon ng mga nangyari sa kanya, heart attack, siyempre talagang tatablan. Yun namang sinasabing may involved. May involved lang si First Lady Lisa. Ha? Kung siya ang nagbibigay ng cocaine doon sa namatay, kung during the time na nagkaroon ng party, nakita, may ebidensya, may testigo na binigyan niya ng cocaine. At ito namang mama, gumamit noon during that event. At yun ang naging dahilan, nag-trigger ng kanyang pagkamatay. Kaya sabi ko, antayin nyo na lang ho kasi huwag na ho tayo jumping to conclusions muna. Diyan nagsisimula ang chaos ng tinatawag. Bago ako pumunta dyan, balikan natin sandali. Yung meron kong binanggit kanina na may isang mambabatas na gusto magkaroon ng Malacanang na mag-imbestiga ng thorough para malaman. Alam mo sino tinutukoy mo? Yung kapatid ng presidente. Yung gumagamit palagi sa mga Duterte. Kita mo, kung hindi niya nagamit ng Duterte, di mo mananalo yun. Pinapakita niya na naman yan. Kita, kampi ako sa mga Duterte. Kasi yung mga Duterte nga, kontra. Kaya, sumakay na naman siya dyan. Yun ang sinasabi natin. Pero sa totoo lang, ang Malacanang, sa tingin ko, hindi gagawa yan ng pahayag. Kasi baka kung anong pahayag niya, lalabas ang investigasyon, taliwas sa kanyang sinasabi. Kaya maghihintay lang. Kaya ako, antayin na lang natin. Siya, iniimbestigahan yan, di ba? Iniimbestigahan sa Amerikano, sa Amerika yan. Ang mga Amerikano, walang sinisini yan kahit sino ka. Basta ikaw person of interest, suspect ka, sigurado, mayayari ka doon. Hayaan na lang muna natin. Let's just wait. Akala ko, Attorney Sal, pinalampas mo na kasi hindi na nga natin binanggit yung pangalan kanina pero naalala mo pala. Alam ko tinutukoy mo sino Okay, punta naman natin yung pangalawang yung issue naman. Nagulat nga ako na a few notches biglang bumaba ng konti. Kasi dati number 1 ang Davao Nung panahon ni Presidente Duterte, palagi number 1 ang Davao. Pero konting-konti lang naman. At hindi naman tayo magtataka. Kasi yung sinimula ni Presidente Duterte ay itinuloy ng mga anak sa uri ng pamumuno kung saan magkakaroon ng matiwasay, mapayapa ang lipunan ng Davao. Kaya consistent pa rin. Kahit na konti lang naman 81 something, tapos yung isa 80. Kung hindi pa kayo nakakapunta sa Davao, maniwala kayo pumunta kayo doon. Pag kayo ay, nandun kayo sa plaza, nakaiwan kayo, ng anumang bagay, balikan nyo, makikita nyo nandun pa rin. Yung mga taxi driver, hindi kagaya dito sa Maynila, lulukuhin kayo. Ay, doon, hindi. Talagang magalang at protektado kayo. Kasi nga, yun ang naging disiplinang pinairan ng dating Presidente Duterte na pinagpatuloy naman ni Bibi Inday Sara ng siya alkalde at ni Mayor Baste. Kaya, hindi na tayo nagtataka na talagang yung Davao ay palaging
mapipili na isa kung hindi man ang pinaka mapayapang lungsod dito sa Pilipinas. At Well, alam po ninyo, yung kasunduan, maganda yan, pero sa totoo lang, hindi naman kailangan ng formal agreement. Kasi yung PAO, talagang nilikayan para bigyan ng legal assistance ang mga mamamayan kaugnay sa mga issues, legal issues na pinaka-imbuelto nila. Lalong-lalo pa yung kanilang head, si Attorney Acosta, magaling yan. Ako, wala pa akong nirepair na kaso dyan na hindi tinulungan. Mabilis. Kaya kahit na walang mga formal na kasunduan na yan si Attorney Acosta ng PAO, palagi yan na nakalaan ng kanilang galing at talino ng Public Attorney's Office upang bigyan ng assistance yung mga media practitioners. Palagi nandiyan na yan. Lalo na nung panahon ni Presidente Duterte. Kaya natutuwa tayo. Ang PAO ay palaging naririyan, bukas at handa na tumulong sa mga taong nangangailangan ng kanilang expertise at lalong-lalo na sa mga media practitioners dahil sa kanilang nature ng trabaho, delikado. Kaya kailangan din nila pagdating, lalo na pag dinidemanda sila, o kailangan mo ng PAO para pagtanggol ka sa punto ng freedom of speech and of the press. Anong holding in abeyance? Maaari ba? Ang problema sa ating texter, papaniwala kayo sa mga naririnig nyo, mga espekulasyon. Hindi natin alam kung nagkaroon ng holding in abeyance o whatever. Ayaan nyo na muna kasi mag-imbestiga at tingnan natin kung ano talaga ang nangyari doon. Let's hold our horses. Itanongin natin yung mga kongresista, hindi natin magbasa kung ano. Ang mahalaga doon, paglabag. Kaya nga hindi ba sabi ng Korte Suprema, hoy, pagpaliwanag nga kayo, bakit? Bakit hindi gumalaw yung Secretary General nyo? Meron ba siyang kapangyarihan na gawin yan? At kung meron man, ano ba legal basis nyo? Kaya nga nagtatanong ng Korte Suprema sa kanila. Kaya hindi ka nakikinig sa paliwanag. Pinaliwanag na natin yan, paulit-ulit. Ang sinasabi na, kahapon yan, ang diniscuss namin ni Ana. Yan ang sinasabing forthwith, try and decide the case. Kasama dyan, yung pagdetermina kung may jurisdiction ka o wala. Walang prohibition sa saligang batas na impeachment trial court cannot dismiss outright. Because before a regular court or an impeachment court can proceed with the trial power proper, it has to determine if it has jurisdiction over the subject matter and over the person of the impeached official. Kaya yun ang mga delay na naintindihin nyo. Sabi ko nga kahit pa ma-dismiss yan, di file nyo for the next year, ganun pa rin. Ano lang yan? Mga legal calisthenics na tinatawag. Nilalaro lang na ng mga politiko. Kaya naman tumatalong agad kayo. Kaya siguro, ang kakantayin natin May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. Di ba? Yun, tayo'y manalangin. Para tayo'y basbasan ng kaliwanagan, katalinuhan, at kapayapaan sa ating mga puso. Alam mo, naalala ko tuloy. Di ba, pag Pasko, palagi nating, marami nagsasabi na magkaroon ng kapayapaan. Peace be with you. Di ba, kahit sa mga Katoliko sa simbahan, peace be with you. Pero alam po ninyo, yung kapayapaan, yung peace, hindi yung magaganap yun kung
ang mga puso natin ay walang pag-ibig. Hindi ba sabi ng mga anghel, nung bumaba sila sa lupa at nagpayag, peace to men of goodwill. Hindi yung peace sa lahat. Magkakaroon lang kayo ng peace kung kayo ay may goodwill, may mga kabutihan ng puso. Otherwise, walang kapayapaan. O yan.